Kahapon, mali pala yung sinabi kong taon na imbis 2026, abay 2027 nga yung nasabi ko. Ito yung katunayan na mas mapapansin yung pagkakamali mo or yung mali na sinabi mo kisa dun sa sinabi mong maganda. Pero sa totoo lang, parang may humahad lang talaga na ihinto ko nga yung pagbebenta ko ng sigarilyo at saka alak. Ano ko nga ba nasabi iyon? Nung nag 196k followers nga ako, ang sabi ko, ihinto ko yung pagbebenta pag mag 200k followers na ako. So nung June, nag 197 na ako. Nang umaga gumising ako, kumarites, nagulat ako na as in bumalik siya sa 196. Sabi ko sa sarili ko, ay baka hindi pa talaga ito yung time. Yung as in, hindi na halos umaandar yung followers ko at hindi na talaga nag 197. Sa pasasign na ginawa ko nga, nasabi ko, pag naubos yung stock doon sa istante, ay talagang ihihinto ko na. Ang ending, simula nung sinabi ko, hindi talaga siya nabawasan. Talang nung hindi ko nga sinabi yun, kumarites, mabenta talaga yun sa akin dahil linggo-linggo talaga ako nag-grocery ng alak. Tapos yung followers ko nga, ay hindi na talaga nadagdagan, samantalang pataas yan ng pataas araw-araw. Sa utak ko or sa puso ko may nagsasabi talaga na ihinto mo na yan, hindi mo na kailangang ipagpatuloy ang pagbebenta ng alak at saka sigarilyo. Kasi sa totoo lang, para mga 3 weeks or 2 weeks na rin talaga akong nagbabasa ng Bible everyday. Ang nagbabasa ako ng Bible, kumarites, lalo na ngayong linggo na to. Ako nabasang verse sa Mark chapter 8 verse 36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Ay, yung plano talaga ng Panginoon sa plano natin. Tayo nga lang masusunod, mas gusto natin yung mas maraming kita, mas maraming income, mas maraming bahay, sakyan, pera. Yung pagkakaroon natin ng maraming pera ay normal naman na talaga yun kasi nga nandito pa tayo sa mundo. Kailangan natin ng pera para mabili yung mga pangangailangan ng pamilya natin. Bago nga ako dumating sa ganitong point na talagang sinorender ko na nga lahat ng hindi naman kailangan sa buhay ko, tingnan ako sa point na nagkukumahog ako na kumita. Kahit kumita na ako ng 6 digits sa loob ng isang buwan ay hindi nga ako nakukontento. Talang napaka-blessing na yun na pinag-pray mo lang dati. Ang ending, dahil hindi nga ako nakontento, hindi na ako nagsisimba, hindi na ako nagdadasal, hindi na nagbabasa ng Bible. Ang ginawa ko nga is talagang nag-focus ako sa mga pinagkakakitaan ko. Kalimutan ko na kung sino nga yung nagbigay sa akin ng blessing. Naging securities ko na nga kumarites yung pagkakaroon ng malaking income na pwede palang bawiin yun ng Panginoon sa'yo. Yun na nga one time na puro stress na lang yung nasa isip ko, anxiety, na hindi na nga nakakatulog kasi iniisip ko kung paano pa yun madadagdagan yung pera ko or paano pa lumaki. Ganitong buwan, ma-achieve ko na yung ipon na gusto ko. Hindi, may timetable ang lahat. Maraming buwan nang lumipas, doon ko na nga talaga na-realize na ay hindi pala dapat ganito. Dahil nakakapagod ang maghabol dito sa mundo ng mga bagay na hindi naman na talaga natin kailangan. Ang importante, matuto tayong makontento kung ano yung mga blessing na meron tayo na ibinigay sa atin. Itong mga tupiin natin, hindi tayo magkakaroon ng maraming tupiin kung wala tayong maraming damit. Kung walang maraming ibinigay sa'yo si Lord na pambili. Dati ang una kong ginagawa pag gumigising ako, cellphone yung una kong tinitignan sa Shopee, sa TikTok, sa Facebook, YouTube, tapos sa tindahan, tinitingnan yung mga benta, yung mga pera. Ngayon pagkagising ko nga una kong ginagawa ay nagbabasa ng Bible muna at nagpe-pray. Alam ko may tumawa dun sa ginawa ko nga kahapon at hindi natutuwa kasi yun nga daw ay fast moving sa tindahan, bakit tatanggalin pa? Dapat tanggalin ko na rin daw yung soft drinks dahil nakakasama nga rin po yun sa katawan. Mas marami akong nabasang natuwa nga sa ginawa ko. May mga tindera na rin at tindahan na talagang gusto na rin nila tanggalin yung alak at sigarilyo. Pinakamasasabi ko lang ay mag-pray lang talaga tayo. Meron man tayong kailangan o wala, ang importante ay hindi nga mawala yung relationship natin kay God. Kung marami tayong nagawang kasalanan sa buhay, kailangan talaga nating lumapit sa Panginoon at humingi ng tawad at mag-repent. Si Satan nandyan lang yan para gamitin yung mga kasalanan natin nung nakaraan. Sa totoo lang, napatawad naman na tayo ng Panginoon. Sa totoo lang, dati akong sugarol, palainom, barkador. Kala ko nga ay hindi na talaga mawawala yun sa buhay ko. Sabi nila, pag adik ka sa sugal, hindi na yan mawawala sa buhay mo at lagi mong iisipin. Kala ko dati yung pag-inom ng alak ay yun yung way para makalimutan ko yung mga problema. At akala ko nga, yun ang magpapasaya sa'yo. Nakabali nga ako kasi pag once na hindi na ako lasing, nandun pa rin yung problema at walang solusyon. So, sigad lang din talaga yung makakatulong sa atin kung ano mang problema ang meron tayo. Dahil dati pinag-pray ko lang iyan na mawala sa buhay ko. Pahaba na naman yung kwento ko, kaya bukas na naman itutuloy ang ating testimony. So, ayun lang muna kumarites. Salamat sa panonood. Follow for more. God bless us. At sana i-share nyo na nga rin po itong aking video.